Morning. Salamat po, praise and worship team. At salamat din ho sa inyong lahat na despite the panahon ay umattend po kayo ng ating worship service this morning. And gusto po nating i-welcome si Princess Sophia Bomayos. Pwede po bang pakita kayo para makilala po namin kayo? Ayan, si Princess. Welcome po. At salamat din po sa nag-imbita kay Princess. Alright, as you can see on our screen, our topic for this morning is chapter 18 of Leviticus, which is entitled God's Order for Holy Living. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa oras na ito upang humingi ng iyong gabay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin ang aming pong pag-aaralan, maisa puso at higit lalo sa lahat ito po ay aming maisagawa. Maraming pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami ay makakapag-aral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, tulungan mo po ako sa aking delivery, at tulungan mo rin ang aking mga kapatiran sa kanilang pakikinig. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So, magsisimula po tayo sa panibagong chapter ng Leviticus. So, unti-unti, umaandar tayo, no? Basahin po natin muna yung verse 1 hanggang verse 5. Adonai said to Moshe, "Speak to the people of Israel. Tell them, I am Adonai, your God. You are not to engage in the activities found in the land of Egypt, where you used to live. And you are not to engage in the activities found in the land of Canaan, where I am bringing you, nor are you to live by their laws. You are to obey my rulings and laws and live accordingly. I am Adonai, your God. You are to observe my laws and my rulings. If a person does them, he will have life through them. I am Adonai." Tingnan po natin yung context ng Leviticus chapter 18. No? Leviticus 18 marks the beginning of what is often called the Holiness Code. At ito po ay from chapter 18 hanggang chapter 20. And these chapters follow the instructions on atonement. Ito yung tinalakay na natin, no? Leviticus chapter 16 up to chapter 17, showing that sanctification flows from justification, which means right behavior flows from being made right with God. So let me give emphasis on this. Sa chapter 16 and 17, tinalakay po natin yung atonement process na kanila pong ginagawa. And then after that, makita ko natin na binigyan sila ng Diyos ng mga alituntunin na dapat nilang sundin. Now, mahalaga po ito na maintindihan natin ang proseso ng pagliligtas ng Panginoon. Kung matatandaan niyo po, sila ay alipin sa bayang Egypt. They are in bondage. At ang Egypt ay nagre-represent ito ng sin. So from the land of Egypt, ni-redeem sila ng Panginoon. Iniligtas sila, inalis sila doon. Sa madalit salita po, wala pa ang batas na kailangan nilang sundin, iniligtas na sila ng Panginoon. Hindi sila iniligtas ng Diyos dahil sinunod nila yung batas. Kundi pagkatapos silang iligtas ng Diyos, tsaka ibinigay yung mga alituntunin na dapat nilang sundin. Kung ano yung mga batas, ano yung mga standard of holiness,
na dapat nilang sundin. So, nauuna po yung redemption bago po yung sanctification. Kaya, ginastify muna sila ng Diyos bago sila sinantify. The same process holds true in our salvation. So, niligtas tayo ng Diyos by grace, inalis tayo sa makasalanang buhay, and then sa Kanya tayo binigyan ng mga alituntuning dapat natin sundin. Mga bagong patakaran, mga bagong batas na dapat na ating sundin at ipamuhay dahil tayo ay ligtas na. So kumbaga sila po, na-deliver na sila from bondage of Egypt, and then tsaka sila binigyan ng Diyos doon sa wilderness, sa Mount Sinai, kung ano yung mga alituntunin na dapat nilang sundin bilang piniling bayan ng Diyos. So kaya yung principle po na tayo ay iniligtas ng Panginoon, o sila ay iniligtas ng Panginoon from Egypt at dinala sa wilderness, at bago dinala sa promised land, ay binigyan sila ng batas doon. So the same principle sa atin po, na tayo ay naligtas by grace, at dahil tayo ay ligtas na, meron na ho tayong mga panibagong mga patakaran na dapat sundin sa buhay natin. So, i-elaborate ko po yung binasa natin kanina doon sa verses 1 to 5. Anong purpose? Ang purpose po, God calls Israel to be distinct from Egypt. Kasi doon sila galing, no? Kaya ibinigay ng Diyos itong mga batas na ito sa kanila para maging distinct sila sa kanilang pinanggalingan. At sabi po dyan, doon sa binasa natin, doon po sa kanilang pupuntahan. Kasi from Egypt, dadalhin sila ng Panginoon sa promised land, sa Canaan, at kailangan maging distinct sila doon sa kanilang pinanggalingan at doon sa kanilang pupuntahan. No? Hindi nila i-assimilate yung sarili nila kung ano yung dadatnan nila doon sa land of Canaan. Kundi dapat maging kakaiba kayo doon sa inyong pinanggalingan at doon sa inyong pupuntahan. At para maging kakaiba kayo, ito ang mga batas na susundin ninyo. Okay? So they are not to imitate pagan practices. Mamaya makikita nyo po na kung ano itong mga pagan practices na ito. Not only in terms of how the pagan worship their gods, but even in their day-to-day living, makikita natin na totally different. At ang sabi diyan, but to live by God's statutes and judgment. So, yung pong God's statutes, yung pong God's law, or God's instruction, which we commonly known as the Torah. Okay? Now, ano ang key truth na makikita po natin dito? Well, from the very start po, ito na ang very evident dito. The word obedience. Obedience is evidence of belonging to God. So, ang ebidensya, ang nagpapatunay na ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay sumusunod. So, ang magpapatunay na sila ay talagang piniling bayan ng Diyos, sila ay susunod sa mga alituntunin, batas, instruction at patakaran ng Diyos sa kanila. Kaya sabi po diyan, you shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. Yun ang magiging panuntunan ng kanilang buhay, no? And twice in verses 1 to 5 ay inulit ng Diyos yung I am the Lord. Kasi nga po, bakit binibigyan ng emphasis ng Diyos lagi yung I am Adonai your God? I am the Lord. Kasi galing sila sa Egypt at ang Egypt po ay ang mga Egyptians, marami silang mga sinasambang Diyos. At yung Canaan na promised land na kanilang pupuntahan at doon sila permanently titira,
ay may dadatnan na silang mga tao doon na sumasamba rin sa iba't ibang Diyos. Kasi during that time, ang tao po, even the Israelites, ay may paniwala sila na may kanya-kanya silang Diyos. Iba yung Diyos ng Egyptian, iba yung Diyos ng mga Canaanites, at iba rin yung Diyos nila. So they live in a day na may kanya-kanyang Diyos sila. And so, ito pong mga Israelites na tumira sa Egypt for 400 years, ay namulat sila sa ibang klaseng kultura, namulat sila sa ibang uri ng pagsamba. At yung mga anak-anak nila na ipinanganak na na nabuhay doon na matagal, 400 years, ay meron pong ganitong klase ng orientation, iba-iba ang Diyos. Kaya kailangan i-emphasize ng Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob na siya yung Diyos nila. Which means, hindi nyo Diyos yung iniwan nyo sa Egypt. Hindi nyo Diyos yung dadatnan nyo sa Canaan. May sarili silang Diyos, may sariling Diyos ang Egypt, ang Canaan, pero kayo, ako ang Diyos ninyo. So that's very important for them. Dahil ang ibig sabihin, kung ako ang Diyos ninyo, ako lang susundin nyo. Hindi nyo susundin yung Diyos ng Egypt, hindi nyo susundin yung Diyos ng Canaan, ako ang susundin ninyo. At ano ang susundin nyo sa akin? Ito ang mga patakaran ko. Ito ang mga alituntunin ko. At ito po yung tatalakayin natin dyan sa chapter 18. Ano ang theological foundation po nito? Differentiating God's order versus cultural disorder. Meron pong sariling kultura ang mga Egyptians eh. Merong sariling kultura ang mga Canaanites. At kailangan i-establish ng Diyos yung kultura niya. At ito ay may establish sa pamamagitan ng pagbibigay ng alituntunin na dapat nilang sundin. At ang isa po dito ay naglagay ng mga boundaries ang Diyos. Mga hangganan. Kasi mamaya makikita ho natin doon sa mga talata, walang yung mga practices ng mga Egyptians at ng mga Canaanites, parang wala hong limit, walang boundaries. Ang Diyos naglagay ng hangganan sa kanila, hanggang dito lang kayo. At ito po ay hindi para higpitan sila, for the sake of higpitan lang sila. Kundi hinihigpitan sila ng Diyos para itama yung kanilang landas. Kasi pag hindi naglagay ng boundaries ang Diyos sa kanila, na mga hangganan, ay may tendency na kung ano yung kanilang kinamulatang kultura sa Egypt, ay mabitbit pa rin po nila. At ganun din, kung ano yung kulturang dadatnan nila sa Canaan, ay maaaring gayahin din nila. So kaya ang Diyos ay naglagay po ng mga hangganan, may mga boundaries. Which is the same sa ating pong kapanahonan. May mga boundaries ang Diyos, may mga hangganan upang madisiplina tayo dahil ito ang ikabubuti natin. Walang iniwan yan sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Kapag ang mga magulang ay hindi naglagay ng hangganan sa mga anak, may tendency po yan na umabuso, may tendency, or kung hindi man umaabuso, hindi nila alam na mali pala yun. Pero the moment na nilagyan mo na ng mga boundaries, alam nila na pag lumagpas sila dun sa boundary na yun, meron silang nilalabag. So, guided sila. At yun ay para sa ikabubuti nila. No? At itong mga boundaries na ito ay sumasakop sa mga spiritual boundaries. Sa kanila pong moral boundaries and sa kanilang social boundaries. At ang mga utos ng Diyos na ito ay para magkaroon ng order sa kanilang bayan. Kasi pag wala po yung mga alituntunin, wala yung mga hangganan, wala yung mga patakaran na kailangan nilang sundin, then magiging chaos yan. At magdudulot ito ng kasalanan, paglabag sa salita ng Diyos, and eventually magkakaroon ng disorder in the family, disorder in the society. And so kaya po,
yung utos ng Diyos na ito ay hindi para higpitan at sakalin sila sa kanilang karapatan, kundi upang magkaroon ng order. Napakahirap pong kontrolin yan. 3 million people na nasa wilderness. Imagine niya kung hindi maglalagay ng mga patakaran ng Diyos at maglalagay ng mga hangganan, maglalagay ng mga pinuno, maglalagay ng mga patakaran, kanya-kanya yan. No? Yun na nga ho eh. Minsan may boundaries na, may mga patakaran na, may pasaway pa rin eh. Kaya doon nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, doon nagkakaroon ng disorderliness. Doon nagkakaroon ng kaguluhan, ng chaos, pag hindi na ho sinunod kung ano yung ipinapatupad ng mga patakaran. Ang pangunahin po dito sa mga patakaran na ito ay upang protektahan ang pamilya. Kasi pag naprotektahan mo ang pamilya, then mapoprotektahan mo rin ang social structure. Diba? Kapag ka po sa atin man, sa ating pangkasalukuyang lipunan, kapag ang mga miyembro ng mga pamilya ay disiplinado, imagine nyo, kunyari po sa isang subdivision, lahat ng mga pamilya doon ay disiplinado, mamiminimize po ang gulo eh. Mamiminimize ang mga disorderliness. Kaya affected ang society. And alam ng Diyos kung ano yung pinanggalingan nila, alam ng Diyos kung ano yung dadatnan nila. At kailangang iayos sila ng Panginoon. Kaya may batas upang mailagay sila sa ayos. No? And primarily, to protect the family. At yung i-discuss po natin in the next verses of scriptures, ay napakahalaga nito to put order in the family. Maprotektahan yung pamilya. Now, what is the modern relevance of this? Ang pag-uusapan po natin ngayon has something to do with sex. Kanina doon sa devotion namin, no, binanggit ko yan eh. Pagdating sa mga sexual na bagay, ayaw natin pag-usapan. Pero napakahalaga, isang buong kabanata po ang inubos dito para i-discuss kung ano ang dapat sa mga patakaran pagdating sa sa sexual morality ng tao. Sa panahon natin, hindi ko lang alam sa Pilipinas kung anong statistics, pero isang malaking issue po itong abortion. Well, of course, ang tinutukoy natin ditong abortion ay yung pong nagbuntis and then ayaw niyang, kumbaga, ayaw niyang iluwal yung bata dahil magiging pabigat sa kanila, kaya i-abort niya. Ibig sabihin, baby na. No? Ilalaglag, gagawa ng lahat ng paraan para mailaglag yung bata. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung abortion due to some medical reasons. Okay? So ito po ay yung wala namang diferensya, pero dahil ayaw niya yung baby niya, ayaw nila mag-asawa, i-abort na lang. Hindi bali nang mamatay. So kaya nakita natin na may mga nababalitaan tayo sa TV, napapanood natin, tinapon sa kanal, nilagay sa box ng kahot, ng sapatos, inilagay ng simbahan, ibinalot sa tinapon yung bata, diba? So, sa ibang bansa po ay napakaano nito. Nakapanood ako ng debate tungkol dyan eh. Mas binibigyan nila ng karapatan yung nanay kesa dun sa bata. Kasi ang katwiran nila, yung bata daw po ay hindi pa siya tao. No, yung nanay tao na. So makikita mo po na talagang napakabaluktot ng mga ng mga dahilan. And bukod po dun sa sexual immorality and abortion, yung pong moral confusion, no? And moral confusion mirror the same disorder that God condemned in ancient times. The things that God condemned during the time of the Israelites in the wilderness ay yung pa rin po yung kinokondemn ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Hindi po nagbago ang Diyos dahil sa pagbabago ng panahon.
Verse 6. Basahin natin ang dahan-dahan. At ito pong mga babasahin na ito, nag-e-exist ito doon sa Egypt, nag-e-exist ito doon sa Canaan. None of you is to approach anyone who is a close relative in order to have sexual relations. I am Adonai. You are not to have sexual relations with your father. And you are not to have sexual relations with your mother. Ulitin ko po. Ito ay nangyayari sa Egypt. Mag-ama, mag-ina, nagkakaroon ng sexual relationship. Nagtatalik. Yung dadat nila sa Canaan, ganun din po. Kaya ang bilin ng Diyos sa kanila, huwag kayong tutulad sa mga Egyptians at huwag kayong tutulad sa mga Canaanites. Ano yung mga hindi nila tutularan? Huwag kayong makikipagtalik sa sarili nyong anak o sa sarili mong ama o sa sarili mong ina. Alam niyo, binabasa ko lang ho ito ng parang, di ba, karumal-dumal na eh. Sabi niya dyan, she is your mother. Do not have sexual relations with her. You are not to have sexual relations with your father's wife. That is your father's prerogative. Eh, sino ba yung wife ng tatay mo? Eh, di nanay mo. Verse 9. You are not to have sexual relations with your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother, whether born at home or elsewhere. Do not have sexual relations with them. Verse 10. You are not to have sexual relations with your son's daughter. Sino po yun? Apo. Or with your daughter's daughter. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong apo. Again, hindi po ito hypothetical statement ng Diyos. Ito po ay nangyayari talaga sa Egypt, nangyayari sa Canaan. Kaya't ganun ang mahigpit na bilin ng Diyos sa kanila. Huwag niyong gagayahin ng Egyptians, yung pinanggalingan nyo at yung dadatnan ninyo. Siguro lang naman, nangyayari ito talaga sa realidad. Hindi lang natin alam. Yung iba dito alam natin. Do not have sexual relations with them because their sexual disgrace will be your own. Kaya po talaga magkakaroon ng disorder in the family pag nangyayari ito eh. Wala pong idudulot talagang ano to na maganda sa pamilya. At pag gano'n na po yung pamilya, ano na ang kalalabasan ng society? Verse 11, you are not to have sexual relations with your father's wife's daughter, born to your father, because she is your sister. Do not have sexual relations with her. You are not to have sexual relations with your father's sister, because she is your father's close relative. You are not to have a sexual relations with your mother's sister. Sino po yun? Yung tita, no? Because she is your mother's close relative. Verse 14, you are not to disgrace your father's brother
by having sexual relations with his wife, because she is your aunt. You are not to have sexual relations with your daughter-in-law, because she is your son's wife. Do not have sexual relations with her. You are not to have sexual relations with your brother's wife, because this is your brother's prerogative. Verse 17, you are not to have sexual relations with both a woman and her daughter, nor are you to have sexual relations with her son's daughter or her daughter's daughter. They are close relatives of hers, and it would be shameful. You are not to take a woman to be a rival with her sister and have sexual relations with her while her sister is still alive. So ano po ang tawag natin dyan in one simple word? Dun sa lahat na yon, pakikipagtalik sa tatay, sa nanay, sa anak, sa apo, sa tiyahin, sa manugang. Ano po ang tawag natin dyan in one word sa panahon ho natin ngayon? It is called incest. It is called incest. And God forbids sexual relations with close relatives, protecting family purity. Sabi po sa verse 6 ng chapter 18, none of you shall approach anyone who is near a kin to him or kamag-anak to uncover his nakedness. Ito po ay expression ng pakikipagtalik, to uncover his nakedness. Ang tawag po natin dyan ay incest. At ito po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. It will destroy your family. It will put disorder in the family. And when the family is in disorder, then you can expect the society or the community is in disorder also. And ito ay hindi lang nabubulgar, hindi nahahayag, pero sa tingin ko po, hindi tayo exempted dito ng mga Pilipino. Maaaring ito po ay nagaganap din, hindi lang natin alam. Pero nangyayari yan. Ano ang moral rational dito? The moral rational is incest corrupts family relationship and distorts God's created order. Yun po ang mas mabigat doon. It destroys or it distorts God's created order. It will bring heartache in the family. It will destroy the family. Mabigat po yan pag may nanggaganap na ganyan sa pamilya. Kaya kabilin-bilinan ng Diyos yan sa mga Israelita. Ito po ay ibinilin ng Diyos, nandun pa sila sa wilderness about 3,000 years ago. Nagbago ba ang Diyos after 3,000 years? Hanggang ngayon po. At yan ay applicable hindi lang sa bayang Israel, applicable yan sa lahat ng lahi ng tao. Hindi yan standard ng mga Israelita lang. Yan ay standard ng Diyos na ipinarating niya lang sa mga Israelita para ma-convey yung message sa buong sangkatauhan. Ano pa po nangyayari? It leads to psychological, physical, and social damage. Psychological. Anong idudulot nito? Kunyari ikaw na lolo ay nirape mo yung apo mo.
O ikaw na tatay ay ginalaw mo yung anak mo. Isipin nyo kung ano ang bit-bit ng bata na yan. Psychologically and physically. At syempre, yung pong isang bata, kunyari na siya ay naghahasa ng kanyang sariling tatay o sariling lolo, makikisalamuha yan sa kanyang mga kaklase, sa kanyang mga kaopisina. At ano sa tingin nyo ang magiging behavior niyan sa lipunan? Kung yung sarili niyang tatay na dapat mag-protect sa kanya ang siyang sumira ng kanyang kinabukasan. Kung yung lolo na dapat ay nagmamahal sa kanya ay sinamantala siya. Ano sa tingin nyo ang idudulot doon sa bata? And I'm sure doon sa tatay at sa lolo, ganun din po yun. Na pagkatapos niyang magawa yun, ay ano ang magiging kaisipan niya, ano ang bibit-bitin niya sa kanyang damdamin at sa kanyang isipan. At pag nalaman ito nung nanay, nalaman ito nung kapatid, nalaman ito ng mga kamag-anak, gulo sa pamilya yan. And yet, kung iisipin po natin, saglit lang yun. Nagdaos lang ng konting sarap sa katawan. Pero yung idinulot na perwisyo sa buong pamilya ay dadalhin na nila habang buhay. Kaya mahigpit na pinagbabawal ng Diyos ito sa kanila. Wag na wag niyong gagawin yan. Kasi yan po ang nakita nila sa Egypt eh. At yan ang dadatnan ninyo sa Canaan. Actually, ang Israel po, ang Canaan, pagdating ho nila doon, nadatnan pa nila ang mga tao doon, nagsasacrifice nga ng baby eh. Ang malungkot ho nito, sa kabila ng lahat ng bilin ng Diyos na yan sa kanila, mismong sila nakisama. Ginawa kung ano yung ginagawa ng mga taga-Canaan. Now, tingnan po natin sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Sa kabila po ng dami na nating napakinggan na mensahe ng Diyos mula sa kanyang salita, hindi po tayo exempted eh. Meron pa rin sa atin na sumusuway pa rin kahit alam na mali. Nakakalungkot itong malaman na even among Christians, may mga nagli-live-in. Even among Christians, na meron pong nagko-commit ng adultery. Even among workers. Kailan lang po nanonood ako ng mga malalaking pangalan sa Christian community, kilala sa buong mundo, na ang karamihan o ang nahulog sila sa kasalanan ng sexual immorality. Yung pastor nagkaroon ng relasyon sa sekretarya, nagkaroon ng relasyon doon sa kanyang worship leader, and yet makikita niyo po na nandun pa rin sila sa harapan, na alam nila na meron silang mga itinatagong relasyon pero nagli-lead pa rin ang worship. Yung pastor nagpipreach pa rin na walang kaalam-alam yung kongregasyon. Malungkot to, pero nangyayari yan. And sooner or later, sasabihin ng Diyos, enough is enough. Nung one time po, meron akong pinanood na isang simbahan na nagsimula, this is in the US, very humble beginning. And they grew into a mega church in the States. At ipinakita po dun yung kanilang sanctuary na napakalaki, na napakaganda. It can
accommodate in one service nila 16,000 people. They are known all over, not only in America, but they are known all over the world during their time. Ngayon po yung building nila ngayon, abandoned. Naging basurahan na. Ang laki nung compound, ang ganda ng building, nung ipinakita po yung nung unang ginawa siya at nung kung ano na yung before and after. Ngayon po, tirahan na ng mga daga yung simbahan dahil sa pagkakasala ng isang pastor. Social damage. Nawa po ay wag nating magawa ito sa ating simbahan. Pangalawa po, sa verse 19, sabi po dyan, you shall not approach a woman to uncover her nakedness, listen to this, as long as she is in her customary impurity. Ano po ibig sabihin nun? Kapag ang babae po ay may period, during this time, ito ang bilin ng Diyos sa kanila. Huwag kayong magtatalik na mag-asawa, kahit mag-asawa pa kayo. So sexual relations during a woman's menstrual impurity are forbidden in verse 19. Na-imagine niyo po, no? Tinatalakay pala sa Bible to. Meron palang ganito sa Biblia at nasa lumang tipan yan. Now this command honors the dignity and well-being of women, teaching self-control on the part of the husband and respect in marriage. So sa mga lalaki po, tinuturuan tayong magpigil sa panahon na ang asawa natin ay meron pong period, may menstruation. Kahit asawa mo pa yan at meron kang hindi ka makakakumit ng kasalanan dahil sa pakikipagtalik sa kanya dahil asawa mo yan. Pero during menstruation, pigilan mo sarili mo. Yun po yung sabi sa verse 19 eh. Kaya siyempre, minsan yung lalaki hindi naman niya alam eh. Hindi sabihin mo, hindi pwede. Meron ako. Mag-asawa naman kayo eh. Diba? Ay, huwag mo ipilit lalaki. Maghintay ka. Ilang araw lang naman yan. Hindi mahabang buhay yan. Hindi ba makapaghintay, di ba? Bilang pagsunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. So, ano ang tinuturo sa atin dito? Number one, yung incest is a crime against God. Pangalawa po, yung insensitivity natin. We have to be sensitive sa mga asawa natin. Pangatlo po, in verse 20, adultery. Verse 20 po, you shall not lie carnally with your neighbor's wife to defile yourself with her. Yung ito po ay ilalantad lang, di ba? Marami po nakakakumit niyan. Adultery. Adultery. And this aligns with the seventh commandment in Exodus chapter 20 verse 14. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Makontento ka dyan sa asawa mo.
Adultery destroys marital trust. Yan po ay napakahirap i-establish ulit yan. Hindi naman siguro imposible, pero yung trust, once it's gone, especially between husband and wife, it is too difficult na ma-establish po ulit yung trust. I'm sure, no? Lagi ka na magkakaroon ng pagdududa. Lagi ka nang iisip ng masama. Pagka po ay nakumit ito, it's either yung babae o yung lalaki. And when the trust is not there anymore, napakahirap po niyan. Napakahirap niyan. And not only it destroys marital trust, but it defiles the community. It defiles the community. And ang pinakamabigat po, it dishonors God. It dishonors God. Pang-apat po, sa verse 21, infanticide and idolatry. Dito magtataka kayo, bakit dito sa verse 21, nasama to? Samantalang ang tinatalakay ng Diyos dito is about sexual immorality. Sabi na dyan, you shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech. And Molech worship involves child sacrifice, which is a demonic counterfeit of devotion. Paano nasama po yung dito, yung child sacrifice? Ang pinag-uusapan ay tungkol sa sexual immorality. Well, pupunta po tayo doon sa abortion. Kaya yung pong mga babae na iniisip nila na fetus pa lang yan, hindi pa tao yan. No? At yan ay gusto mong ilaglag dahil hindi mo gusto. It's either na-rape ka or kahit na nagpaplano kayo pero hindi inaasahan na buntis ka at gusto mong ilaglag yan, ayaw mong mabuhay yung bata. That is a form of idolatry to self. Yan po ay for convenience sake or for pleasure. Ayoko niyan. Magiging burden natin yan. Parehas tayo nagtatrabaho. Sino mag-aalaga dyan? Kulang ang kinikita natin. Paano natin pag-aaralin yan? Eh yung sa atin lang, hindi na natin mapagkasya. Magdadagdag pa tayo ng alagain. Kaya minsan yung mag-asawa nagkakasundo, sige, laglag mo na. And that's murder. Para sa kanilang convenience, ayaw nilang ma-burden sila, ayaw nilang mahirapan sila. Kaya ilaglag na lang natin. Or kung talagang hindi kaya, pinanganak, itapon mo na lang dun sa ilog yan. Ibalot mo sa basahan, lagay mo sa kahon ng sapatos, iwan mo dun sa harap ng simbahan, at baka ma-pick up ni Father. Bigat, ano? Kaya yung pong nagpo-commit ng mga ganyan na infanticide for their self-convenience and self-pleasure, they are committing idolatry. And it is an abomination in the eyes of God. What else?
Ano pa po ang kino-cover nitong Leviticus 18? Sa verse 22, you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. That's homosexuality. Ngayon, no, makikita natin, di ba? Sa mga TV, nung time ko po na ako ay elementary pa or high school, hindi ho ganyan ka bulgar. Makaka-identify ho sa akin dito yung mga baby boomers. O yung mga pinanganak nung silent generation. Yun ba yun? Panahon ng Hapon? Hindi ho lantaran yan eh. Ikinahihiya yan ng pamilya eh. Pag meron pong bakla or tomboy sa pamilya, itinatago ho yan eh. Ngayon hindi. Makikita natin sila pa yung mga sikat. Sila yung minomodelo. Sila yung hinahangaan, tinitilian. But in the eyes of God, homosexuality is a sin. Sabi po nila, it's because dahil sa environment, dahil sa mga taong nakasama, or ano. Pero in some studies, yan po ay choice ng tao. And it's a sin. Ano po ibig sabihin ng abomination? Doon sa verse 22. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. No? Lalaki sa lalaki nagtatalik, babae sa babae. In the eyes of God, it is an abomination, which means detestable or repugnant to God. Ano po ibig sabihin ng repugnant? Offensive. Na o-offend ang Diyos. Di siya natutuwa. Pero anong tawag nila? It's love daw. It's self-expression. At kinonsinti rin ito ng mga ibang simbahan, nagkakasal pa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. At nakakalungkot ho, may mga identified as Christian churches na ina-accommodate ito. Nagkakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya natuwa ho ako nung nanalo si Trump eh. Nung kanyang sinabi, dadalawa lang ang gender ng tao dito sa Amerika. Male and female. Kasi doon po sa mga form na pinipilapan, hindi na male and female. Naglalagay na ng mga transgender, o yung hindi mo malaman kung anong kasarian mo, check-in mo. Homosexual acts defy creation order and undermine the family structure. Imagine niyo po, di ba, yung lalaki sa lalaki, nag-asawa, nagpakasal, tapos nag-ampon ng bata. Sila magpapalaki. Anong uri ng pagpapalaki ang gagawin nila? Ano ang kamumulatan ng bata? And later on, magiging empleyado yan, magiging opisyal ng barangay yan, or magiging government employee yan. Kaya ang gusto ng Diyos, kaayusan, di ba? Now, ito po ang maganda, mga kapatid. If you want to have a commentary on that based on Scripture, basahin niyo po yung Romans 1:26 to 27 at saka yung 1 Corinthians 6 verses 9 to 11. And here is my pastoral note. While the act is sinful, those involved are not beyond redemption. The act of incest, the act of infidelity,
the act of insensitivity, the act of homosexuality, they are all sinful. Pero those involved are not beyond redemption. Nakakumit ka man ng incest, nakakumit ka man ng infidelity, na-involved ka man in homosexuality, naging insensitive ka man, ito po ang maganda. Bagamat hindi po magandang lahat yon, at magdudulot ng napakalaking problema yon sa iyo, sa pamilya mo, sa buhay mo, sa lipunang ginagalawan mo, pero you are not beyond redemption. If you come to the Lord sincerely, repenting of your sins, I believe with all my heart, the Lord will forgive you. Nakakumit ka man ng adultery, nakakumit ka man ng incest, come to the Lord. In full repentance and with a sincere heart, I believe based on Scripture, you can be forgiven. Kaya kung meron man pong ganito, then the first step is to stop. Get rid of it. If you are in a relationship with the same sex, then it's about time for you to stop it and repent of your sins. You are not beyond the reach of God. Yun po maganda, di ba? May pag-asa pa pala. Kahit na nakakumit tayo ng mga ganitong uri ng kasalanan, may room for forgiveness. May room for redemption. Kaya nga sabi ng Diyos, niligtas ko na kayo, inalis ko na kayo sa Egypt. At dadali ko kayo sa Canaan. Pero para maging maayos ang buhay nyo, ito ang dapat nyong gawin. Naku, ito mabigat. Bestiality. Sa verse 23, nor shall you mate with any animal. It is perversion. Imagine niyo po yung makipagtalik ka sa sarili mong tatay o nanay or anak or kapatid or tiyahin or manugang or lalaki sa lalaki, babae sa babae, karumal-dumal na po. Imagine niyo yung makipagtalik ka pa sa hayop. Hindi ba sino ang mas hayop sa inyo ngayon? Pero bakit ito binabanggit ng Diyos ito sa kanila? Kasi existing practice sa Egypt, existing practice sa Canaan. Don't you ever do that. Because this act confuses God's creation order. Humans are distinct from animals. And such perversion represents the lowest point of moral decline. Are there people doing this? Well, for sure. Hindi lang binobroadcast sa TV. At pag nilitis yan sa... At sino magdidemanda po? Yung may-ari ng kambing. Dala-dala mo yung kambing, ni-rape po yung kambing ko, yung kapitbahay namin. Now, the descent and deliberateness of deviance. You defy, you deviate from the standard of God. And the moment you do that, you are inviting problem. The moment you deviate from the standard of God, that is a perfect recipe for disaster in your life and in your family. Sin follows a downward spiral. Saan di mo na mamalaya yan? No?
from rejecting God's order to deeper rebellion. Now, these sins are choices, not unavoidable. May iwasan po lahat yun. Incest, may iwasan po yun. Infidelity, adultery, may iwasan po yun. Hindi po yung nabigla ka. It's a choice. Pinag-isipan mo yan, gabi-gabi mong iniisip yan, bago na commit yan. Yung pong homosexuality, it is a choice. Hindi po yan bunga ng paggising mo isang umaga, ay gusto mo na makipagrelasyon sa kapitbahay mong lalaki na ikaw ay lalaki din. It's a choice. So these sins are choices, not unavoidable orientations. Humanity chooses to defy God's revealed will. Inihayag na ng Diyos yan. Ipinaalam na ng Diyos yan. Ang pagsunod ngayon ay nasa iyo, nasa atin, kung susuway or susunod tayo. Kaya the key is obedience. At napakasimple ng formula ng Diyos. You obey, I will bless you. You disobey, I will punish you. The hope of restoration lies in repentance and the gospel. Kaya ina-encourage ko po kayo mga kapatid. Umatindo kayo ng Friday. Nagsisiriso ako ngayon nun, what is the gospel? Nasa part 2 pa lang ako, part 3 na sa next Friday. Sa next Friday po, ang tatalakayin natin, what is the gospel according to Paul? According to Paul. And you will be surprised. What is the gospel according to Paul? The defiance and consequences of disorder. God warns that the land itself will vomit out those who commit such abominations. Isusuka kayo ng lupain na pupuntahan ninyo if you disobey me. Sabi dun sa 18 verses 24 to 25, do not defile yourselves with any of these things. Yung pong binanggit natin kanina, incest, infidelity, adultery, homosexuality, insensitivity to your wife. Ang sabi ng Diyos, do or bestiality, pakikipagtalik sa hayop, do not defile yourselves with any of these things. For by all these the nations are defiled. At ang sabi ng Diyos, isusuka kayo ng inyong lupain. Moral defilement leads to divine judgment on individual and nations. Even creation itself will react to sin. Ano nangyari sa bayang Israel? Where are the 10 tribes of Israel now? Nasaan na ho ang 10 tribes of Israel? Lost. Isinuka sila ng lupain nila. Sa atin, baka isuka ka ng pamilya mo. Isuka ka ng anak mo. Isuka ka ng asawa mo. Isuka ka ng buong lahi mo. Verse 30. So keep my charge not to follow any of these abominable customs that others before you have followed, and thus defile yourselves by doing them. I am Adonai, your God. I am not the God of Egypt. I am not the God of Canaanites. I am your God. At ito ang aking pamantayan, alituntunin, patakaran, batas na dapat niyong sundin. Para sa ikabubuti niyo yan.
hindi nyo ikasasamayan. So, keep my charge. Ano ang charge ng Diyos sa kanila? Not to follow any of these abominable customs. Kaya ako po nasabi na yung binanggit lahat ng Diyos na yan, ginagawa yan sa Egypt. Ginagawa nila yan sa Canaan, ng mga Canaanites. Huwag nyo silang gagayahin. Parang ganito po, mga kapatid. Inalis na tayo ng Diyos dun sa makasalanang buhay. Pinatawad na tayo sa ating pagkakasala. Inalis na tayo sa Egypt. Babalik pa ba tayo sa Egypt? At inilagay na ng Diyos doon na kung saan niya tayo dadalhin. Gusto mo ba nating pumunta sa basura? The hope of order restored. God's ultimate goal is to restore divine order through redemption in Christ. Jesus is the answer. Thank God. Dahil may sagot ang Diyos sa lahat ng ito. Nagkasalat, nalaglag man ang tao sa lahat ng mga ito. May sagot ang Diyos para maiahon ka sa kasalanang kinasadlakan mo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Through the gospel, the power of disorder, which is sin, is defeated and God's kingdom advances. Now, church, COG Bacoor, ito po, the church is called to model and proclaim God's order in a disordered world. Kung tayo po mismo yung sumusuway sa utos ng Diyos, sino pa ang magbibigay ng modelo sa mga kapitbahay nating kaibigan, kamag-anak, na kung ano ang dapat na buhay ng isang Kristiyano? Pag ginawa ho natin yung wala na tayong pagkakaiba sa kanila. The church is called to model and proclaim God's order in a disordered world. So, theological reflections and applications in my closing. Holiness is relational. God's people are called to live differently because our God is holy. Hindi bali na tayong maging kakaiba sa karamihan. Hindi bali ka na maging kakaiba sa mga Egyptians. Hindi bali ka na maging kakaiba sa mga Canaanites. Pero kung ang pagiging kakaiba mo ay dahil sinusunod mo ang alitintunin, patakaran, instruction at batas ng Diyos, di bali ka na maging kakaiba sa kanila. Doon sa amin sa Taguig may lugar hudo kung tawagin ay pulong walang Diyos. Hindi ko alam kung totoo, pero kaya daw tinawag na pulong walang Diyos yon kasi uso daw hudo ng palitan ng asawa. Salamat sa Diyos, hindi kami doon napatira. Hindi ko lang ho alam kasi yun lang ang mga bali-balita doon sa amin. Kaya tinawag na pulong walang Diyos. Kasi uso daw ho doon ang palitan ng asawa. So we are called to live differently. Kaya kung yung mga kaklase mo nagmumura, huwag ka magmura din. Para maging in ka lang. Kung yung best friend mo nangangalunya, huwag kang mangalunya. Maging kakaiba ka sa kanya. At hayaan mong mapansin niya yon na iba ka. Kung kutsain ka, di kutsain ka.
Alin ba ang kakutya-kutya? Yung ginagawa niya o yung pagiging Kristiyano mo, tinatayuan mo ang prinsipyo ng Diyos? Sin is social. Disorder in family life leads to disorder in society. It is self-explanatory. And here, brothers and sisters, judgment is real. When nations normalize sin, divine consequences follow. Nadadamay nga lang tayo. Kita naman natin, ano ang naging resulta ng katiwalian ng mga namumuno sa atin sa gobyerno, sa flood control. Damay ang mga kababayan natin namamatay. Nasisira ang mga ari-arian sa kasalanan ng mga taong nanunungkulan. Judgment is real. Pero ito po ang maganda. Hope is certain. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Total, ini-expose na ng Diyos eh. Dadating yung time, i-expose talaga ng Diyos yan. Lalo na kung masyado nang nahihirapan ang tao. Pero ano po ang mensaheng dapat nating ipaabot? The gospel. Because the gospel restores order. The knowledge of the glory of the Lord will cover the earth, according to Habakkuk chapter 2, verse 14. So don't be afraid and don't be shy. Do not fear to share the gospel. Because that will put order in the family, and if there is order in the family, consequently there will be order in the community. And when there is order in the community, there will be order in the entire society. So, na kanino ang sagot po sa lahat ng ito? Sabihin mo doon sa katabi mo, nasa iyo. Sabihin mo rin, nasa iyo rin. Oh. Nasa atin po. Mga simpleng tao. Nasa atin po kasi tayong nakakaalam ng gospel. Tayo nakakaintindi. Kaya tayo ang magsishare. Amen? Amen. And in closing, as goes the family, so goes the culture. And as goes the culture, so goes the family. Leviticus 18 reminds us that God's order brings life, while this order brings death. Yet through Christ, every sinner can be restored to God's holy order and purpose. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat, and let us sing before the Lord before we close in prayer.